umaga po sa ating lahat. Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ni San Jose na may tema, San Jose, aming huwaran, kamalalakbay natin sa pag-asa at ng Diyos. Matutunghayan natin sa Ebanghelyo na sa pagsunod ni San Jose sa kalooban ng Diyos ay nagpakita siya ng isang malalim na pananampalataya at habag. Hindi niya pinili ang mas madali o ligtas na daan, kundi tinanggap niya ang kalooban ng Diyos, kahit na ito ay magdudulot ng mga pagsubok. Si San Jose Diyos at sa kanyang paggawa nito, ipinakita niya ang tunay na kahulugan ng pag-asa, isang pag-asa na nakaugat sa pananampalataya at sa pagtanggap ng plano ng Diyos sa ating buhay. Ang kanyang ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Ang Diyos ay palaging may plano at may habag sa atin. Sa bawat hakbang natin sa buhay, tulad ni San Jose, kailangan natin magtiwala sa Diyos, mapakita ng habag sa ating kapwa, at maglakbay ng may pag-asa na ang Diyos ay laging nandiyan upang gabayan tayo. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Everett E. Calvendra at ang kasamang mga pari, Reverend Father Gadi Martin A. Gilbuena at Reverend Father Antonio Nombrevilla. Magsitayo po ang lahat at sabay sa
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Tayo magpuri at magpasalamat sa buong may kapal sa araw na ito na ipinagdiriwang natin ang Krista ni San Jose, kabiyak na puso ng mahal na Birhen. At ano kaming karapat dapat gumanap sa banal na pagdiwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luha ako na ikasala sa at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mabanal, at sa inyo mga kapatid na kayo panalangin ating Diyos. Kawaan tayo nakapangyarihang Diyos, patawa ating mga kasalanan at matubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na seryo ng kaligtasan ng sangkatauhan, noong ito ay iyong simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan. Paundangan sa kanya ring panalangin. Sa magitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat at ating pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo sa anak ang ipa sa iyo, patatakbo ang kanyang kaharian. Siya ang tatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak, at ako nama'y magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Iyong kaharian ay hindi mawawadlin sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayon siya pinawalang sa. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harap ng Diyos sa kanyang pinalad. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at likha lahat ng bagay. Bagaman wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalan sa ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magtayo bilang pagbubuni sa mabuting Panginoon. Ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose, asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina, si Jose, ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong mawid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niya makiya si Maria. Kaya ipinasya niya hiwalayan ito ng lihim. Sa mata ng isip ni Jose ito, nagpakita sa kanya ang isang sabi niya sa kanya, Jose, anak David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga kapatid, mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsiupo at aimtim nating pakinggan ang homilya. Father Tony Patali, FMM Sisters,
SJ St. Joseph Academy faculty members, mga mag-aaral, magandang umaga po sa inyong lahat. Pinakinggan niyo na bang mabuti ang Ebanghelyo? Okay? Sinong ama ni Jose? Mula sa lahi ni David. Pero sinong ama ni Jose? Ayon sa Ebanghelyo, sa pagbasa. Jacob. Okay. Yun po ay yung ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ako po ay nag-aaral ng banal na kasulatan sa seminaryo. Ito yung tanong ko din dahil nakita ko po sa Ebanghelyo ni San Lucas, meron din hong paglalahad doon tungkol sa lahi ni Jose ay si Heli, hindi si Jacob. Si Jacob ba at si Heli ay isa? Hindi. Magkaiba. So, ayon po sa mga eksperto sa banal na kasulatan, si Jacob at si Heli ay magkapatid. Si Heli ang tunay na ama ni Jose. Nagkataon lamang na si Heli ay namatay agad. So, dahil wala ng ama si Jose, inampun ng kanyang si Jacob. Kaya doon sa Ebanghelyo San Lucas, nakalagay si Heli ang ama. Doon sa Ebanghelyo ni San Mateo, si Jacob ang ama. So alam ni Jose ang maging ampon. Inampun siya na kaniyang tiyo at itinuring siya kaniyang anak. So hindi rin pagtataka kung bakit si Jose ang nagkapag-ampong ama ni Jose. Alam niya yun. Meron siyang karanasan doon. Naging siyang ampon. Alam niya kung paanong magiging mabuting ama kahit pa ampon ang kaniyang anak. So sa araw na ito, sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ni San Esposo na mahal na Birheng Maria, yun din po ang ating hihilingin. Yun din ang ating ipagdadasal. Magpapaampon tayo kay San Jose. Sabi ng ating tema ng pagdiriwang, San Jose, aming huwaran, kamanlalakbay natin sa pag-asa at habag ng Diyos. Papaampon tayo sa Kanya. At paano natin gagawin yun? Tutularan natin si San Jose, ang ating huwaran. Una, and I would like to quote Monsignor Roberto C. Santos kung paano natin tutularan si San Jose. First, is to be like Saint Joseph, who worked in silence and with sincerity for God. Kahit pagbalik-balik na rin ninyo ang banal na kasulatan, hindi kayo makatatagpo ng kahit iisang salita na binanggit ni Jose. Wala. Diba, may mga linya si Mama Mary, may mga linyahan yan. Diba, pigalipin ng Panginoon. Yan, may mga ganyan. Si St. John the Baptist, may mga yan, may binanggit yan. Si San Pedro, may mga linyahan yan, may mga binanggit yan, natala sa banal na kasulatan. Si San Jose lamang ang natatangi na kinikilala ng buong simbahan pero walang
natalang sinabi ni isang salita. Sabi ng isang pari, walang salita pero hindi ng gawa. Walang salita pero hitik na hitik sa gawa. Yan si San Jose. Sabi ni Monsignor Santos, let us work without any publicity and pictorials. Let us accept and fulfill our responsibilities to God without aspiring for awards and rewards, without thinking of any commissions and commendations. Let us do things not for our own benefit, but for the benefit of others. Let us be like Saint Joseph, who made decisions in the light of God's plan and not for personal advantage. Sa mundo ng teknolohiya na meron tayo ngayon, huwag nating gawing na kapag tayo itutulong, tayo mismo yung mag-picture at tayo yung mag-send at tayo yung magpo-post. Hayaan natin yung iba para hindi nataas na para hindi yung sarili nating upuan Hayaan natin yung iba ang kumikilala. Huwag na natin tayo ba? Ang hirap naman nun, Kasi madali ngayong mag-post ng ganun Kasi lahat tayo may cellphone. Tutulong ka. Yan. Sige. Ilagay mo tayo sumikat. Ilagay mo na tayo makilala. Sige. May cellphone ngayon. Lahat may camera ngayon. Kaya kahit chismis, madaling kumalat. Hayaan natin, gagawa tayo ng mabuti. Kung ang iba mag-post para sa atin, very good. Pero yung tayo mismo magpo-post para tayo makilala, para tayo sumikat, para ibang usap na yata iyon. Be like Saint Joseph. Tahimik lang. Halos hindi nga nagsasalita. Pero, gumagawa. Pangalawa, sabi ni Monsignor is to be like who was prudent in his ways and actions. Si San Jose ayon sa Ebanghelyo, nung mabalitaan niya na buntis na si Mama Mary, ang plano niya ay hiwalayan ito ng lihim. Diba? Pero bago niya ginawa iyon, ano nangyari? Siya'y natulog muna. Hindi siya paspasan sa pagdidesisyon. Kakatuwa si San Jose, Siguro galit na galit siya kasi, imagine mo, nabuntis ang aking mapapangasawa, hindi naman ako ang dahilan. Paano mabubuntis yan? Ibig sabihin may iba nakabuntis. Hindi ako. Di ba sa isang lalaki, kagalit-galit yun. Inis yun. Anong ginawa ni San Jose? Natulog. Hindi siya nag-inom. Ang ginawa niya, natulog, nagpahinga. At sa kanyang naliwanagan, hiwala ng si Maria. Para ito'y hindi mapahiya. Kasi kung tutusin, si San Jose, meron siyang karapatan isulong sa kinauukulan sa aking kasalanan nung ako na mag-uus ngayon ng mga kasalanan
kasalanan ang magbuntis na hindi open. Pag-buntis ka, lalo sa mga nagbuntis ka, ay kinakasal, ano gagawin sa iyo? Dadaling ka sa plaza ng mga sa mamatay. Yun ay pag sinublong ka na iyong mapapangasawa. Pero kita niyo po, baitan ni San Jose, ha? Kaya nga he was days. And di kayo, pero hindi pa yung desisyon na siya'y iwanan, hiwalayan na him. Ang ginawa niya, nagmuna siya. Pero pagkatapos noon, bago ang kanyang desisyon, naging mas mabuti, naging mas pabor, mag-ina kay Jesus at kay Maria. So be like Saint Joseph, who was prudent in his ways and actions. So marami pong pagkakataon, mga minamahal na mga kapatid, lalo tigit sa ating salita, tayo ay nakakasakit. So Saint Joseph, dapat tayong maging prudent. May bagong termino ngayon ang mga kabataan sa na natutunan, yung tinatawag na body shaming. Sa inyo ko natutunan yan sa inyong henerasyon, sa mga kabataan. Pag sinabihan mo, pagkakabata naman, ang sakit nga naman doon sa kalooban, mas alusot mo ngayon. Yeah. Di ba? Diba? So, be prudent. Binigyan ko lang kayo ng example. Be prudent in your ways, in your words, in your actions. Iwasan nating makasakit, makapagbigay ng sama ng loob. Just like Saint Joseph. Yun talaga Hindi pa nga siya sasabihin ng Diyos, ipagawa ng anghel sa kanyang plano. Pero nakakatuwa ka kay Saint Joseph, binabago niya yung plano ayon sa plano ng Diyos. Pangatlo, marahil ito po yung aking dagdag sa sinabi ng Santo, be dreamers and be risk takers, just like Saint Joseph. Hindi naman niya alam ang mangyayari kapag siya ang naging ama-amahan ni Kristo. Hindi naman ipiniliwanag lahat Umuo na lang siya sa plano ng Diyos. And he believed in God's providence. Marahil ito yung magandang hamon, lalong-lalo tingin sa mga mag-aaral ng Saint Joseph Academy. Be dreamers, be risk takers. God is with you. Trust in God's providence. Just be open to God's will and God's plan for you. For this, we ask the intercession of Saint Joseph, ang ating tagapagpong ama ni Jesus. Ang lahat po ay magsitayo. Ipahayag po natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa
isang Panginoong Hesus Kristo, Bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa ama bago pamanap. Diyos bukas sa Diyos, Diyos liwanag, Diyos na totoo, bukas sa totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog buhat sa kalangitan. Nagkatawang tao sa alam na Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa atol Poncio Pilato, namatay at inibig. Muli siya nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan, umakyat sa kalangitan at luklok sa kanan ng Amang may patuloy na may nagpilihan upang umanabuhay at makapatay. Sumasampalataya ko sa Espiritu Santo, Panginoon na bibigay buhay, na nagagaling sa Ama at sa Anak. Sinasama siya at pinaragalan, kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyan, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at inintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng Ama pamagitan ng ating Santo Patron, San Jose. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. San Jose, gabayan mo kami sa aming pagsusumikap. San Jose, gabayan mo kami sa aming pagsusumikap. Sa inang simbahan, ang ating Santo Papa Francisco, Mary M. Uy, mga kaparian at mga relihiyoso at relihiyosa, lalo't higit ang mga madre ng Franciscan Missionaries of Mary, nawa tulad ni San Jose ay mga masigasig at mapagmahal na tagapagtaguyod, tagapag-agapay, at sandigan ng mga mananampalataya tungo sa pagtahak sa landas na inilaan ng Panginoon para sa bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. San Jose, gabayan mo kami sa aming pagsusumikap. Para sa mga namumuno sa ating pamahalaan, nawa tulad ni San Jose na biniyayaan ng katapatan, karunungan, tamang katwiran at pagsunod sa kaloob ay kakitaan din ng takot sa Diyos at wastong pagpapasya lalo din sa mga batas na pulisya ang kanilang ipinapanukala, sinusulong at ipinatutupad. Manalangin tayo sa Panginoon. San Jose, gabayan mo kami sa aming pagsusumikap. Para sa mga mag-aaral ng St. Joseph Maria Quezon, na ay maisabuhay namin ang nangganap ang aming pangalang Josephinas sa isip, sa salita at sa gawa. Nawa ay makita sa aming buhay ang malalim na pagsinta at pananalig sa Diyos, pag-unawa sa mga alintuntunin ng paaralan at bayan, paglilingkod sa kapwa-tao at pagkalinga sa mga mahihirap at sa inang kalikasan. Manalangin tayo sa Panginoon. San Jose, gabayan mo kami sa aming pagsusumikap. Para sa lahat ng bumubuo ng komunidad ng St. Joseph Maria Soraya Quezon, na sa ating pagdiriwang ng kanyang kapistahan, ang mga magagandang gawin ni San Jose ay mas patibayin pa sa ating mga gawa at iyon bilang isang pagkalingang lahat nakaugat kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. San Jose, gabayan mo kami sa aming pagsusumikap. Para sa mga may karamdaman at mga nakakatanda, nawa ay makita nila ang kanilang kasalukuyang sitwasyon bilang pagbahagi sa naging pag-aalay ni Kristo ng buhay. Nawa ay hindi sila mapanghinaan ng loob dahil sa kanilang o pasakit. Idalangin din natin ang agarang paggaling ng ating mission partners na sina Mrs. Basilio Rodquillo at Mrs. Rodora Reyes at mga magulangin at mga tagapag-alaga ng mga Josephinians. Makasalukuyang may karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. San Jose, gabayan mo kami sa aming pagsusumikap. Ipanalangin
Manalangin din natin si Sister Angela Hamola, FMM, na nagdiriwang ng ika-58 taon ng kanyang pagiging isang relihiyosa FMM sa araw na ito. Nawa ay pagkalooban siya ng Diyos ng biyaya, mabuting kalusugan at lahat ng biyayang kinakailangan upang patuloy pa niyang maialay ang kanyang sarili sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. San Jose, gabayan mo kami, sumika. Para sa lahat ng mga namayang Diyos sa Pilipinas, mga dating partners, mga FMM sisters, at ibang mga palataya, lalo na ang mga naging biktima ng extrajudicial kills noong panahon ng dating Pangulong Duterte, pagkaloob hinayapaan, katarungan at nagabayan sila sa San Jose sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. San Jose, gabayan mo kami sa aming pagsusumika. Diyos ng awa at habag, tungayin mo ang mga panalangin ito ng iyong bayan. Nawa sa magitan ng San Jose na iyong giniyang at itinalagang ama ng aming kapatid na si Jesus. Kami makasundin sa pagtawag namin sa aming paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Niling namin ito sa gitan ng Jesucristo ang aming Panginoon, kaysa ng banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang po ay magsupo ay dadako na sa pagdiriwang ng puno.
Lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid, pagkain natin ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang na mahal na Birheng Maria ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain na loobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa gitan ng Kristo ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin rin. sa iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Aming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong kapistahan ni San Jose, kabiyak na puso ng mahal na Birhen. Niloob mong magpakasal kay Maria Birheng mahal, si San Jose maasahan sa panatan, upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang niya ang anak mong minamahal, at para sa kanila si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel sisiyawin ng papuri sa iyo, nang walang gumpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa magitan ng iyong Espiritu ng mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at buo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasa sa kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos una, ninawakan niya ang kalis, uling kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis sa aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Ito sa pag-alaala sa akin. Ibabuni natin ang misteryo ng pananampalataya.
sa makamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis ng araw ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami minarapat at Diyos mo paglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay maplot sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong day. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Melrey na aming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak noong Heso Kristo. Sa pagpina ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling na gamihan niya sa lahat ng pagkalooban o may paaraw-araw, iligtas ang kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Heso Kristo.
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ay kapayapaan ibigay ko sa inyo. Ngayon, may mananampalataya at walang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na kakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan Panginoon naway laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Bigay baga ng kapayapaan sa isa't isa. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Si Kristo ang ating Panginoon, ang kordero ng Diyos, galing sa mga kasalanan sa libutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako kapatawaran magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay galing mo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal ang iyong ang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinapakinabang sa manalapag ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong loob. So, ginanay sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Isasagawa po natin ngayon ang pag-aalay ng ating patron sa San Jose. Manatili pong nakatayo ng may paggalang. Magsimpo po muna ang lahat. Atin pong tinatawagan si Sister Angelita A. Santos para sa pagpapasalamat.
atin po pasatan. Una po ay isang malugod na pagbati sa lahat. Happy Feast ako. Happy Feast of Saint Joseph to everyone. Patingin niyo yung katabi niyo. Happy Feast Day. Siyempre, fiesta na. Ating ano ang pangalan natin? Okay. So, kaya pinagdiriwang natin ang kapistahan ng ating patron. Ang una nating pasasalamatan ay ang dahilan ng ating banal na pagdiriwang. Ang tumawag kay Sanse, ang nagtakda kay Sanse, hindi po sa info, ang nagtakda sa kanya na siya pala ay kaundin upang upang ampunin ang ating Panginoong Jesus. Ang dahilan ng ating pagdiriwang, ang Diyos Ama at Espiritu Santo. Sigaw mo patay. Gayon din, pasalamatan na naging daluyan ng pagpala ng ating butihing Diyos upang maluwalhati nating maisagawa ang pagdiriwang ng banal na Eucharistia sa dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ni Maria at patron ng universal na simbahan. So, ang ating pong naging punong tagapagdiwang, Reverendo Padre Everett Calvendra, at ang kanyang mga kasamang sa diwang, sina Reverendo Padre Gadi Martin A. Hilbuena at Reverendo Padre Antonio Brescia OSA. Palakpakan po natin sila. Salamat po. Maraming salamat din sa mga kasamahan kong FFers, sa mga mission partners, mula sa pamumuno ni na Pinipining Madeline Inocencio, Pinipining Irish Claire Mayo at Ginang Marilyn Emerano, mga naging tagabasa, mga kolektor, mga sakristan, PowerPoint, mga nagsipag-alay, na po kay Sister Angela Hamola. Anniversary po niya ng pagiging FMM. Palakpakan natin si Sister Angela. At ang kasama niya nag-alay, happy birthday. Kasi mamilda. Ayun, kayo, happy birthday, Magic. Kasama ka sa misa. Kasama mo ang liyong estudyante at lahat ng mission partners. Happy birthday sa inyo. Naghanda ng altar at ng ating stage. Ito ating stage backdrop ay pinagtulong-tulungan ng ating mga elementary mission partners at mga maintenance mission partners po. Po mga nandito, yan, pinagtulong-tulungan po ng international team. International. Pinagtulungan po ni na Sister Anita from Pakistan. Yan po, Sister. Sister Niranji from Sri Lanka. Sila yung nag-ayos ng altar ay mga tela. At ang nag-ayos ng ating bulaklak, Sister Mai from Vietnam. Ayun, nasa likod. So, international team po yan. At sa mga sa ating banal na pagdiriwang via live, FB live streaming, pagbati ko sa inyo, maraming salamat. Sa mga magkakasi, ikatlong baitang hanggang ikatlong bintang na nakiisa sa pagdiriwang sa araw na ito, maraming salamat po sa bawat isa. At ipawag ko sa pasalamat kay PS ako rito. Tinatawag po dito sa unahan, Sister Lizelle, alis na.
Yes, sige, pakita mo, sister. Akyat po rin. Yan, pakialalayan nga, Sir Arjun. Nahingin ay, salamat. Tinatawagan din po ang mga kasamahan ko sa admin council, sila Ma'am Miller, Ma'am Aji at Rachel, upang ikaw ang ating pasasalamat. Sa ulo natin, kakawaran ng pasasalamat, wala nga lamang pong sertipiko. Na galing sa mga Diyos niya sa Madre. So, more than 10. Mayroon pa mga nasa sa'yo. At babasahin ko po ang katibayan ng pagpapasalamat. Ano po? So, konti na lang pong panahon. Makinig po tayo. Tahimik nga. Salamat. Katibayan ng pagdiwang sa dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ni Maria, patron ng universal na simbahan, na may temang San Jose, aming huwaran, kamatay sa pag-asa at habag ng Diyos. Iginawad ngayong Marso, 20 ng Senior High School Campus, Rida R. M. Community Yan. Konting info lang po. Yung po, may binibigay po tayo sa mga pari na token. Bukod sa certificate ay merong bayong. Baka isipin nyo, ano kayong nilalaman ng bayong? Nilalaman po ng bayong ay, sabihin natin nakilikin ng sariling atin. Para alam nyo yung kwento. Ano po ay, nagpagawa po kami, nag-order kami na suka, sinamak, from Ma'am Zaren. Ito pong pastillas na assorted ay helping a student, grade 12, princess. Gawa ko nito. Ito pong brownies ay gawa
gawa ng Josephine yan, si May, pangalan, ate ni May, pangalan ate mo? Mariel, yon, Mariel. Si Ma'am Mariel, nagtuturo din siya ng taekwondo. Yon, anak ng ate Ma'am Vision Partners. Pero may game, masarap ang gawa niya. At ang panghuli, peanuts, gawa ni Ma'am Abby ng Junior Road. So, hindi po tayo bumili sa ibang mga tindahan. Ito po ay gawa ng sariling atin. Ano? Hindi na ako negosyo, baka pero yan, mga token po yan, para sa mga kapatid. Ang pong katibayan ng papasalamat ay ginagawa kay, anong pangalan nating parish priest? Apelido. Ang ako? Wow, mother ha, isisigaw pa yan. Oh. Sa pagiging punong tagapagdiwang ng dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ni Maria, patron ng universal na simbahan. Yun po, may telang ating humaran sa pag-asa at habag ng Diyos. So, po ay pakatay Father Everett Calden. Palakatin po natin ang mga namuno sa ating nobena, ang